labor sector. Nariyan po ang ating kasamahang AFLO. Handa rin po ipaglaban ang ating inang bayan. Magsama-sama po tayo. Sino ba tayo? Nanginig na singag ba mga kababayan? Ang taong bayan ay hindi na po mapipigilan. Dumarami na po ang mga nagpupunta sa kalsada upang isigaw ang kanilang mga karapatan at mga hinaing laban dito sa bangag na administrasyon. Mga kababayan, mayroon na naman pong panibagong inilabas na video itong si Saldico at titingnan po natin, bubusisiin po natin kung ito nga ba ay EI or hindi. Sapagkat mga kababayan, matatandaan po natin, right after po na si Saldico di umano ay nahuli na, naglabas naman si Saldico ng sinasabing video na hindi siya nahuli at hindi totoo. At ngayon mga kababayan, mayroon na naman po siyang inilabas. Grabe! Ito kaya ay totoo na pong video or EI pa rin? Mga kababayan, matutunghayan po natin yan at ang isa pa, ito ang panibagong napakagandang development sa kaso or sa isinampang kaso ni Attorney Mans Carpio, yung asawa ni Vice President Inday Sara Duterte. Ang kanyang spokesperson ngayon mga kababayan ay isang napakahusay na abogado. Naku po, kung kilala nyo na yan, malamang kilala nyo na po itong taong ito. Yan po ngayon ang atin panunuorin at malalaman po natin kung ano nga ba talaga ang mga nilabag nitong mga kongresista at ng AMLAC dito po sa kanyang video. Huwag mo pong i-skip ang buong video na ito. Kung bago ka lang sa aking channel, nakikisuyo po ako. Paki-like at paki-share ang video ito. Paki-subscribe na rin, paki-pindot ang notification bell all. Wala pong bayad yan kabayan. Pag ginawa mo yan, tatanawin ko pong malaking utang na loob yan sa'yo. Maraming salamat. Tuloy na po tayo sa video. Dire-diretso na po tayo mga kababayan. Ito po ang video ni Saldicong bagong-bago mga kababayan. Matatandaan, ito po yung unang video ni Saldico na sa pagkakaalam natin, mukhang EI naman mga kababayan. Panoorin po muna natin ha. Ako, si Zaldico. Sa totoo lang, nagdalawang isip akong umuwi sa Pilipinas matapos kong mapanood ang isang video ni Harry Roque na nagbigay sa akin ng matinding pangamba para sa aking kaligtasan. Sa kasalukuyan, ramdam ko ang seryosong banta sa aking buhay. Ito mga kababayan, sinasabi nga rito, EI daw po ito di umano. Ito, naka-disclaimer mga kababayan eh. Part 2, nagdalawang isip si Saldico na umuwi. Ang pangalan nga po nito, no? Sabi nito, disclaimer, ang nilalaman, ito ay EI generated at nilikha para lamang sa layunin ng libangan at satira. Yun din yung disclaimer nito mga kababayan. Ito daw po ay EI. No? EI daw lang po ito. Pero EI nga lang ba ito mga kababayan? Kasi parang may anino dito sa baba ng baba niya, oh. Tapos, ito na ngayon, may nagulat ako, may nakita tayong video kagabi. Ito, panoorin natin yung video kagabi kung EI nga ba ito mga kababayan. Ayan, oh. Tingnan nyo po ito, oh. Ayan, oh. Same pa rin yung logo, pero nasa ibang posisyon na. Tingnan nga natin to. Oh, ito, nandito na. Di ba? Pero same at mas maliwanag ito mga kababayan. Panoorin natin kung gaano kaliwanag itong video na ito. Ay, walang boses. Wait lang. Ito ha, kung anong sinasabi niya, kung latest nga ba ito. Akala nila, madali nila akong mapapatahimik. Akala nila, sapat na ang pananakot para ako'y umatras. Pero nagkakamali sila, hindi nila kilala kung gaano ako katatag, kung gaano kalalim ang aking nalalaman, at kung gaano ako kahandang ipaglaban ang katotohanan. Hindi ako basta-basta magpapahuli. Lalo na kung ang kapalit nito ay ang aking buhay at ang pagkawala ng katotohanang matagal nang itinatago. Alam ko ang panganib. Alam ko ang bigat ng laban na ito. Ngunit mas mabigat para sa akin ang manahimik habang ang bayan ay niloloko at pinagsasamantalahan.
Darating ang tamang panahon at kapag dumating iyon, ilalantad ko ang lahat ng aking nalalaman tungkol sa mga nasa likod ng anomalyang bumabalot sa flood control project. Hindi ito simpleng usapin ng katiwaliang ito, ay usapin ng kinabukasan ng ating bayan ng perang dapat napunta sa tunay na serbisyo ngunit napupunta sa bulsa ng iilan. Sa ngayon, pinipili ko munang maging maingat. Hindi pa ito ang oras. Hanggat nananatili ang mga sakim sa kapangyarihan, kailangan kong maghintay, magmasid at maghanda. Ngunit tandaan ninyo ito, kapag ako'y sinubukang patahimikin sa pamamagitan ng pagkakakulong o anumang paraan, hindi ako mag-iisa, hindi ako babagsak ng walang kasamang katotohanan. Isasama ko ang mga dapat managot, walang makakatakas. Panahon na para magising ang bawat isa. Panahon na para manindigan at huwag hayaang manaig ang takot sa halip na katotohanan. Kung patuloy tayong mananahimik, lalo lamang lalakas ang loob ng mga umaabuso. Kung naniniwala ka na dapat nang matapos ang ganitong sistema, ibahagi mo ang mensaheng ito. Hayaan nating makarating ito sa mas maraming tao. Ipaabot ang inyong mga saloobin sa pamamagitan ng komento. Ang bawat boses ay mahalaga. Ang bawat katotohanan ay may lakas. Maraming salamat sa inyong pakikiisa. Ang laban na ito ay hindi lamang para sa ilan, ito ay para sa lahat. Akala nila madali nila akong mapapatahimik. Yan mga kababayan, ang kabuuan nitong video na bagong inilabas ni Saldico. Pero hindi po natin ito sinasabi na galing ito kay Saldico, mga kababayan ha. Kasi po ang title po nito, Just Asking lang po ha. Ang video bang ito ay AI dahil umabot ng 2 minutes and 28 seconds. Yung background ng video, ano yan? Comment sa Master AI. Yan mga kababayan ha. AI nga ba ito? Ito yung kanyang ano, ipatuloy natin, tanggalan lang natin ng boses mga kababayan ha. Ayan, i-play natin no. Tingnan nyo yung anino sumusunod dito sa kanya oh. Napakahusay kung ito AI talaga mga kababayan ano. Ang husay ng pagkakagawa nito. Sa totoo lang. Pero ang isa sa mga husay po rito, ang mensahe. Sabi niya, hindi daw po siyang mawawala nang hindi niya isasama yung mga sangkot dito mga kababayan. Hindi siya basta-basta, no? Basta-basta ang mapapatahimik hanggat hindi may isasama ang mga tunay na may sala dito nga po sa mga ginawang flood corruption. Tingnan natin mga kababayan yung dati niyang video ha. Try nga natin hanapin ang kanyang dating mga video. Saldico. Teka lang mga kababayan. Nanapin ko lang yung dati niyang video. Ito. Tingnan natin kung makikita natin yung kanyang dating video nung araw. Ito oh. Ito yung kanyang dating video mga kababayan. SOP collections sa Bureau of Customs na umabot sa 11 billion pesos. May 9 billion pesos collection mula sa sugar. Ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta. Tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Sa First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Dahil pala sa dami ng SOP at remittance na ipinapasa sa bawat transaksyon. Ang pinakamakapangyarihang pamilya pa mismo ang sangkot sa ganitong sistema. Ayan mga kababayan no. Ngayon naman po, tungkol sa kampanya nitong 2025 elections, tingnan nyo itong video niya ngayon no. Parang same na same mga kababayan yung kanyang anino dito no. Kung pagbabasihan natin kung AI ito, malaking posibilidad mga kababayan na AI din ito kasi magkaparehas eh. Hindi kaya mga kababayan, ito hula ko lang ha, hindi kaya totoo talaga itong video na ito at yung background lang yung AI? Ano sa tingin ninyo? Kasi dito, wala pa siyang background eh, plain na kwarto lang talaga ito eh, na kulay white. Well, mga kababayan, kung ano man po ang katotohanan dito, kung AI man po ito o hindi, one thing is for sure,
hindi pa po ngayon hawak ng Malacanang or ni Marcos Jr., hindi pa po din talaga nila nahuli itong si Saldico. At panay kasinungalingan po ang kanilang ipinalabas noon. Ang duda ko dito mga kababayan, di ba naalala nyo, pagkatapos mag-announce ni Marcos Jr. na siya lang naman na nakakaalam, hindi natin alam kung sino yung kanyang kausap, sino yung ang source niya. Baka ang source niya yung tatay niyang si dating di ba? Si Marcos Sr., di ba? Naalala ninyo, sinasabi ni Marcos Jr. na nakakausap daw niya ang kanyang tatay, na patay na, matagal ng patay. Di ba? Ngayon, wala po siyang maibigay na source eh. Si Auntie Claire mismo hindi rin inaamin kung sino yung source. Di ba? Wala silang mailabas na source. So, malamang ang source ni Marcos Jr., yung kanyang tatay, patay na. Wala silang mailabas eh. Oo. Di ba? Mayroon ba? Sige nga mga kababayan, mayroon ba kayong nakita na sinasabing mayroon siyang source? Wala, di ba? Oh. Ito mga kababayan, ang napakagandang video ni Maging maingat. Hindi pa ito ang oras. Hanggat nananatili ang mga sakim sa kapangyarihan, kailangan kong maghintay, magmasid at maghanda. Yan. Kaya hindi daw po pala ito ang oras. Siguro ang oras nito mga kababayan, lalabas si Saldico pag si BP Inday Sara na ang presidente ng ating bansa. Yan na siguro yung tamang timing. At malay natin, no, itong si Saldico, tumistigo ito, pabor kay Tatay Digong dyan sa ICC. Yan mga kababayan. Hindi natin alam who knows. Abangan natin. Malapit na ang hearing kay Tatay Digong. Diretso na tayo dito mga kababayan. Itong si Atty. Niel Abayon, siya po ang kinuhang spokesperson ni Mans Carpio. Panoorin natin saan ba talaga lumabag itong mga congressman at AMLAC. So unang-una po, I miss you all. Okay, so today po, papag-usapan lang natin tong naka-flash po sa screen ninyo ngayon na photo, and then i-discuss ko lang din po yung case na final ni Atty. Mans Carpio against the Anti-Money Laundering Council, the BSP, and some members po of the House of Representatives. Okay, so before we start po, baka hindi nyo pa po nabalitaan, recently po kasi or kagabi lang, I was recently appointed po by Atty. Mans Carpio as the spokesperson of his legal team. Okay, so mukhang quote-unquote DDS lawyer na po talaga tayo. And gusto ko lang din po magpasalamat pala sa lahat ng sumuport sa engagement na to. Kasi nagulat po ako sa reaction. There is now 107,700 likes or engagement as of today, 7:20 PM. So 23 hours po since I posted this, 100,000 na po yung nag-engage. So again, maraming salamat po for all the support, and for today po, ang gagawin ko na lang po, magiging main discussion lang talaga na. Huwag kang magulat, Atty. Niel Abayon. Bakit? Ganyan po, karami ang mga Duterte supporters. Kunti pa nga yan eh. Hindi pa po nalaman ng iba eh. Malamang dito ngayon sa video na ito, mas madadagdagan pa yan, Atty. Niel. Dahil marami po ang mga solid Duterte supporters dito. At iba't ibang mga bansa pa po, no? Mga ka-DDS. At iba't ibang mga probinsya. Kaya madadagdagan pa yan, Atty. Niel. Tingnan nyo, magpupuntahan yan. Sabihin nyo nga pag nag-comment kayo dyan, dito kayo napanood kay BMR channel, kaya napapunta kayo dyan sa post ni Atty. Niel sa Facebook about dito. Para madagdag tayo mga kababayan para madagdag tayo, para malaman talaga ni Atty. Niel na wag siyang magtaka dahil napakarami natin solid DDS supporters. Natin ay yung mga nakita kong repeating questions across multiple interviews that I represented on behalf of Atty. Mans today po. Kasi today po was my first day as his spokesperson. So I had multiple interviews at may nakita po akong mga repeating questions. So of course, sasagutin ko na lang po dito sa content ko para mas maging aware po kayo kung ano yung kaso na final po talaga ni Atty. Mans. Okay, so unang-una po, kailangan nyo tandaan na I am an engaged lawyer po ni Atty. Mans Carpio. Therefore, yung legal position ko po will always be to fully preserve and protect his right to life, liberty, or property. Kasi yun po yung trabaho namin as licensed lawyers po talaga. Okay, so with that said, ang una pong tatandaan or i-take note nyo dito is that criminal case po tong finiled ni Atty. Mans. So when you say criminal case po ang finiled, ibig sabihin yan may nilabag na illegal or may ginawang illegal po ang certain individuals kung saan it carries a penalty. Okay, so yan po, this is not something that will affect the impeachment proceedings. Hindi po to TRO, hindi po to injunction, kundi criminal act
Kasi yung position po namin, may certain individuals who committed a criminal act. Okay, so more po later mas i-discuss ko yan. Pero dinidiscuss ko lang po muna yung pinaka basics and foundation of this case para maintindihan nyo talaga. And then pangalawa po, the reason ni Attorney Mans why he filed this case is simply to enforce his right po under the legal system natin. Kasi under the Anti-Money Laundering Act, Data Privacy Act, and the Bank Secrecy Law, kung meron po kayong prohibited act na ginawa doon, it carries a penal provision. So since yung position po namin is that may certain individuals dun sa last impeachment hearing ng April 2022 ay may ginawa sila in violation of those laws. So ngayon, ini-enforce lang po ni Attorney Mans yung penal sanctions for those actions. Okay, so yan po, hopefully klaro yan because again, it appears kasi kanina based on the questions that was asked to me na may mga misconceptions na tinitigilan daw yung impeachment case para daw masuppress yung evidence, so on and so forth. Pero again, hindi po yung ganun kasi this is a criminal act and criminal act po, ibig sabihin yan, may akusado na may ginawang criminal act na kailangan namin i-prove ngayon in a court of law. Yun po yung proper way to prosecute a criminal case. Okay, so hopefully klaro po yan. Ngayon po, padaanan ko lang din yung sa Anti-Money Laundering Act ng konti kasi may misconceptions din po akong nakita doon because yung main defenses ngayon ng mga respondents dito ay nagre-revolve mainly around the bank law, yung main na cause of action dito kung hindi the Anti-Money Laundering Act itself. Maganda dito mga kababayan kasi ipapaliwanag niya isa-isa kung ano talaga ang ibig sabihin ng Money or Anti-Money Laundering Act, yung batas dyan, at yung Bank Secrecy Law. Magkahiwalay po kasi yan kung ano ang mga nilalabag nitong mga tao na naglabas po no, ng mga records. Lalo na itong Congress mga kababayan. Kasi nga may argumento sila dito na ito daw ay nasa parliamentary o legislative hearing. So, mayroon silang tinatawag na parliamentary courtesy. Immune daw po sila. Dito malalaman natin ngayon kung immune nga ba sila at hindi sila pwedeng kasuhan. So this one po is RA 11521. So this is an amendatory law to RA 9160 which is otherwise known as the Anti-Money Laundering Act po natin. And this is a very straightforward provision lang po. Ipapakita ko lang sa inyo yung amended provision. So this one po, Section 8A. Kung makita po nyo, Information Security Confidentiality. The Anti-Money Laundering Council and its Secretariat shall securely protect information received or processed and shall not reveal in any manner any information known to them by reason of their office. This prohibition shall apply even after their separation from the AMLC. So, ang position po namin based on the last impeachment hearing, di ba nandun po yung Anti-Money Laundering Council and then may mga nilabas pong transaction records that were allegedly related to Attorney Mans. So, dito po yan papasok kasi very clear naman po itong provision na to eh. Information received or processed and shall not reveal in any manner any information known to them by reason of their office. Tapos yung last sentence nga po, this prohibition shall apply even after their separation. So kahit wala na po sa Anti-Money Laundering Council, hindi mo po pwede i-reveal yung mga information na yon. So yung mga transaction records na yon ay part of this information. Okay, and then next po ipakita ko lang sa inyo yung penal sanction for a violation of this provision. So ito po, Section 14 Penal Provision, Breach of Information Security and Confidentiality. The punishment of imprisonment ranging from 3 years to 8 years and a fine not less than 500,000 but not more than 1 million pesos shall be imposed upon a person convicted for a violation under Section 9C or Section 8A. Yung pinakita ko po sa inyo previously. On information security and confidentiality of this act. If the offender is a public official or employee, he shall, in addition to the penalties prescribed herein, suffer the penalty of perpetual or temporary absolute disqualification from public office. So kung makita po nyo, it's a very straightforward provision po, di ba? And hindi po lang yung Bank Secrecy Law yung main legal basis namin dito, kundi ito rin po inasa Anti-Money Laundering Act kasi may Section 8A and then dito naka-specifically provide po eh, di ba? For any violation on information security and confidentiality of this act, ito po yung penalties.
So yun nga po, yung legal position namin currently, since in the last hearing, there were transaction records which were allegedly kay Attorney Mans. Therefore, there is a violation of the confidentiality rules under the Anti-Money Laundering Act. Okay, so yan lang naman po ang pinaka-need talaga i-take note natin dito. Again, it is very straightforward and self-explanatory. So yun lang po, there was a commission of a illegal act under the Anti-Money Laundering Act itself, and it carries a penal provision. So yun lang po yung gusto ngayon ipa-enforce ni Attorney Mans, itong liability provision for violation of confidentiality rules. And hindi naman po natin kasi pwede sabihin na nagtatago si Attorney Mans, ganyan-ganyan, because tandaan po natin, si Attorney Mans is not a respondent to the impeachment case. Diba? So pag hindi ka po kasi respondent in an impeachment case, the very basic in the rules of procedure po natin is you should not respond to a case kung saan hindi ka po party. Okay, so yan lang naman po. Hopefully klaro po yan. Sana po hindi natin i-mix and match yung bank secrecy, because the Anti-Money Laundering Act itself, kung basahin nyo rin po itong law itself, wala to siyang exceptions di ba? It was enacted for some reason in that certain manner by the House of Representatives. So yan lang yung ini-invoke ngayon ni Attorney Mans na provision, yung confidentiality rule. It is absolute naman po yung terms provided dito. So since violate yon, dun tayo ngayon sa penal provision. Okay, so ngayon po pag-usapan naman natin yung sa bank secrecy provision. Okay, so ito po yung Bank Secrecy Act natin, Republic Act number 1405. So dito po sa section 2 nakalagay dyan yung absolute confidentiality nature of the bank deposits po natin, subject to certain exceptions, one of which is yung in cases of impeachment. So regarding that exception po in cases of impeachment, yung kailangan lang po talaga natin ma-take note dyan is that currently yung jurisprudence po natin, ang clear dun ay Senate Impeachment Trial Court lang. Dun pwede i-divulge yung bank records in relation to this exception. So because of that, we are of the position na yung House of Representatives, considering initiation stage pa lang po yun ng impeachment process, preliminary investigation pa lang po yung function nila, similar to a preliminary investigation according to the members of the HOR themselves. Therefore, wala po silang power na similar to a court kung saan papasok tong exception na to. Because again, yun nga po, yung klaro lang po talaga sa jurisprudence natin is that sa Senate Impeachment Trial Court, nag-a-apply to itong provision na to. As you can see, it is also a very straightforward discussion kasi maikli lang po itong mga batas na to. And then kung makita po ninyo dito sa section 5, may nakalagay din po kasi ditong imprisonment for a violation of this law. So Anti-Money Laundering Act may penal provision, this one may penal provision din. Then yung sa Data Privacy Act po may penal provision din. So yung sa Data Privacy Act, yung essence lang naman po talaga ng batas niyan is that if sensitive personal information, yung tipong may multiple information, tas pag makita mo yung details, alam mo that it identifies a certain individual, ay considered po yung sensitive information. So pag i-disclose po yun illegally, may corresponding violation din po yun sa Data Privacy Act. And then yun nga po sa House of Paktay ka diha, House of Representative, may violation kayo dito sa paglabas or pag-disclose nito nga pong mga records ni Attorney Mans Carpio. Kaya pala aburido itong mga ito. Laila de Lima, balik kulungan uli. Nagbakasyon lang, ilang taon. Representatives, last impeachment hearing po nila ay na-disclose yung sensitive personal information ni Attorney Mans dun po sa mga records na allegedly sa kanya po yun. So, papasok po dun yung Data Privacy Act din. Okay, so yan lang naman po. As you can all see, this is a very straightforward case, very precise and clear po yung provisions ng batas natin dito, kung ano yung hindi mo pwede gawin, and then kung ano yung corresponding penalty kung gawin mo yung bawal na yun. Okay, so as a final note po, tandaan lang ninyo, hindi lang naman po bank secrecy, kundi meron din pong Anti-Money Laundering Act which has a penalty po separate from the bank secrecy law. Okay? Yon mga kababayan, kasi di ba iniiwas nila ito, sinasabi nila na hindi pa naman ito yung bank account na nilalabas namin. Ito yung sa AMLAC pa lang. Naku po, kahit saan pala kayo magpunta, magkahiwalay pala yan. Mayroon din po palang bukod na may penalty dyan sa AMLAC at mayroon din dito sa bank secrecy. It's either sa dalawang yan, alinman ang ilabas ninyo at ipakita ninyo sa publiko at ina-allege ninyo na ganitong tao, si ganitong tao, pwede na pong magsampa ng kaso at may penalty po yun. Pag nagkataon, 3 to 8 years ang kulong sa inyo at hindi kayo immune pursuit dahil nga po ito ay mayroon pa po mga kababayan. Tuloy natin ang paliwanag dito. Kaya, nako, ang ganda-ganda po nito mga kababayan. Dito, aburido na naman po itong mga congressman na ito.
Okay, so yan lang po ang kailangan yung i-take note dito para po hindi kayo maguluhan because yung Bank Secrecy Law, again, is a very different law po from the Anti-Money Laundering Act. They are, number one, of course, different yung numbers nila as a law. Number two, different din yung purpose nila. And number three, different din yung mga records or documents na covered din po nila. Okay, so hopefully klaro po yan. If you like more legal videos and current events, subscribe lang po kayo sa channel. Tama mga kababayan, kasi nga 'di ba, yung sa AMLAC, yung sinasabi lang na record yung mga 500,000 pataas. At hindi ito basta record, kundi ito yung mga transactions na naglabas-pasok doon sa isang account ng isang tao. In this case dito nga kay Attorney Mans Carpio, no? Yun yung nilabas ngayon ng AMLAC. At dahil diyan, kung inilabas mo ito na wala itong pahintulot mula sa Court of Appeals or korte, proper court, which is Senado, hindi mo po pwedeng ilabas yan. At isa pa, sorry po, excuse me, hindi naman impeachable si Mans Carpio dahil hindi rin siya empleyado ng gobyerno, private citizen po siya. Kaya ang dami po talaga nila itong sasagutin. By the way, kabayan, ito pa, may mas malinaw po na paliwanag at tanungan para sa ganitong issue pa rin mga kababayan. Dito naman siya in-interview ng Net 25. Ito, maganda ito mga kababayan kasi punto por punto, tinatanong siya dito at sinagot niya rin ng lahat ang mga tanong sa kanya. Mas maganda, mas maliwanag, panoorin natin mga kababayan. Ano ho ba ang nag-trigger kay Atty. Mans Carpio para ho kasuhan? BSP, AMLAC, at ilan po mga mababatas, attorney? So, yung pinaka nag-trigger lang po is the violation of the Anti-Money Laundering Act itself. Kasi under yung batas po na yun, may penal provisions po yun pag dinisclose yung AMLAC records. Kasi yung sa Section 8A po nun, absolutely confidential po yung ginawang provision doon ng Congress. It's a recent amendment na nung 2021 lang po yan, na amendment sa AMLAC law. So if you read it po, makita ninyo dyan, absolutely confidential, it cannot be disclosed. Even up to the time na umalis na sila from their job in relation dun sa AMLAC. So since, di ba, yung sa committee hearing po ng Committee on Justice, nung last hearing, April 22, 2026, yung makikita po natin, nandun yung AMLAC, yung executive director, and then he discussed or disclosed what appears to be yung transaction records daw ni Attorney Mans Carpio. Therefore, that can be argued po as a violation of the penal provisions of Anti-Money Laundering Act. Pero sabi daw po, kapag So, yun po. pagkausapin daw po ay may kinalaman sa impeachment, kaya po nang kinakaharap ni BP Inday Sara, ay exempted daw po itong mga punto na ito, Attorney Neil. So, yung impeachment po kasi, that is under the Bank Secrecy Law. Opo. So, the Anti-Money Laundering Act is a totally different law po yan from the Bank Secrecy Act natin. And if you read the provisions po sa Anti-Money Laundering Act, wala pong exceptions pinrovide dun yung batas eh. Unlike sa Bank Secrecy, may nakaprovide. And then yung next, magkaibang provisions po yan. Baka po kasi nako-commingle ng taong bayan yung Anti-Money Laundering Act from Bank Secrecy. Those are two different things. Yung Anti-Money Laundering Act po kasi, yung purpose niyan is... Teka ha, ayun nga mga kababayan, na sinasabi natin kanina, dalawa yan eh. Hindi dapat pagrambulin, paghalo-haloin yan. Yung Bank Secrecy at saka Anti-Money Laundering Act. Magkaiba po yan. Which is ngayon ang pinapalabas nitong Congress para bagang binabaliwala na lang itong dalawang ito. Basta gawin namin ito dahil ito daw ay nakasulat sa rules ng impeachment. To monitor a potential money laundering activity, unlawful activity. So, syempre, may mga transaction records po yan sila. Opo. So, yung records na yun yung hindi nila pwede i-disclose. Na according to the law itself that was recently amended, walang exceptions. Absolutely confidential. Kasi yun din So, po since Kita nyo mga kababayan, yung rules na yon, yung batas na yon, yung mga records na hawak nila ay hindi po pala pwedeng ilabas ng basta-basta. Na inilabas nga po nila dito. Kaya nga po ito si Carpio, Attorney Mans, pupunta talaga sa korte. disclose po nila yon. Opo. So yun din po kasi pinapaliwanag ng ilang mababatas na abogado na sinasabi nila, nga, meron tayong Bank Secrecy Law, pero sa usapin ng impeachment ay pinapayagan ito. At saka pangalawaan niya, doon sa punto ng pag-usamitin ng SALN, doon sa pinakahuling bahagi, yun atang jurat, ay nakalagay doon na kapag kayo nagsumitin ng SALN,
ay binibigyan mo ng kapangyarihan ang mga ahensya ng gobyerno na imbestigahan ang sinumiti mong SALN, Atty. Neil. Pwede pa ulit po yung dulong part na, sinumite, na putol po eh. May sinumiti po sila, di ba, sa part ng bilang empleyado ng pamahalaan, meron pong statement of asset liabilities. Doon daw po sa pinakahuli yung pinipirmahan ninyo, na pinipirmahan nila na yung jurat, yun daw po nakalagay doon na sila ay binibigyan ng kapangyarihan ng mga ahensya ng gobyerno in case na may kumwestiyon sa SALN para imbestigahan po ang diniklara nila doon sa kanilang statement of assets and liabilities, Atty. Neil. Medyo ano na po yan, sir, malayo na po yan, that is SALN already. Okay. So yung cause of action po kasi ni Attorney Mans dito Opo. is simply the violation of the Anti-Money Laundering Act. So sa Anti-Money Laundering Act po kasi Section 8A nga po doon, nakalagay doon, you cannot disclose. Therefore, since they disclosed it, they can be held, or they should be held liable for the penal provisions under the same law. Kasi Paktay ka diha, mga kababayan. May sinabi ang batas pala na wag mong ilabas yan. Nilabas nila. Mayroon silang liability ngayon para mag-suffer dito sa penalty ng batas na ito, mga kababayan. Kayo ba, nagsasuffer din ba kayo sa aking background, wag nyo na pong pasinin itong kasi medyo blurry-blurry, di ba? Ano po yan, yung lightings ko po medyo mahina dahil alam nyo naman, di naman po tayo mayaman. Kaya kulang po tayo ng mga ilaw at kulang po tayo ng mga gadgets. But anyway, hindi naman po akong importante dito. Baka lang kasi may mga nadidistract sa background ko, di ba? Parang may blurry-blurry dyan, no? Hindi po siya mga kababayan, kasi mahina po ang aking lightings dito sa aking studio, no? Anyway, ito naman ang importante, yung naman natin ang ating pinag-uusapan itong video na ito. Tuloy natin, mga kababayan. kasi naka-correlate din po yun sa Anti-Money Laundering Act na if you disclose under Section 8A, you can be subjected to imprisonment and a fine. So yun lang po yung nilalaban ni Attorney Mans dito. Yung there was a violation of the Anti-Money Laundering Act, tapos may Wait lang, mga kababayan, baka masabi na, ba't hindi ka bumili? Alam niyo po, mayroon po ako. Mayroon pa akong gamit, kaso nga lang, mahina po ang klase dahil napakamamahal po ng mga ilaw na yan, yung mga makikita nyo sa mga studio, na napakamamahal po niyan. Pati yung mga camera, lahat-lahat po. Kahit nga itong microphone, ito nga lang, napakamahal. Ilang libo po yan. Kaya ang hirap pong mag-produce ng no? Kaya kami rito talagang nakikisuyo kami lagi na panoorin nyo hanggang buo, kasi pag pinanood nyo po ito hanggang buo, doon pa lang po kami kikita ng mas maganda. Pero pag hindi nyo po pinapanood ang buo, maliit lang po binibigay na YouTube. Okay? Hindi naman po kami umaasa sa mga politiko. Wala naman pong politikong nagbabayad sa amin. Kaya kaya ganyan po. Can't afford, hindi po kami afford makabili ng mga, siguro kung may mag-sponsor, charot. Hindi pa ako nagpaparinig pero kung marinig ninyo, joke lang. Tuloy na tayo. penal provision doon, so ine-enforce niya lang po yun. Ayun. Yun lang po yun. Yung sa SALN aspect, that's totally different na po. Yung sa amin lang dito is the criminal side of the Anti-Money Laundering Act. Opo. Si Nelson po, Atty. Neil. Ang Nelson. isa naman pong Yes po. sinasabi ng iba ay nag-file kayo ng kaso, ibig sabihin ina-admit ninyo na mga bank accounts ninyo ito, attorney? So, hindi po yun ganun kasi in legal procedure, for there to be an admission, there must be an actual admission made. Hindi po pwede yun yung mag-assume tayo eh. So yung sa amin lang po dito, yung kay Attorney Mans lang po talaga, there was a violation of the Anti-Money Laundering Act. You disclosed something that is not supposed to be disclosed under the law. Therefore, you should be held liable. Yun lang po. Ang ganda ng sagot dito ni Attorney Neil Abayon, kasi mayroon pong mga implication or mayroon pong mga, alam yung tamang hinala. Nag-file kayo ng kaso so tinatanggap ninyo na itong lahat na nilabas ng AMLAC ay totoo. At sa inyo nga. Hindi Ang sagot ni Attorney Neil, hindi po pwedeng ganun. Kasi wala naman pong inamin or admission na ginawa si Attorney Mans Carpio. Ang sinasabi dito ni Attorney Mans Carpio, yung ginagawa nyo na yan, labag yan sa Anti-Money Laundering Act or yung batas ng AMLAC. Bawal yan. Yan yun, pero hindi niya ina-admit.
Parang yung impeachment, sumagot si BP Sara, anong sagot niya? Tinatanggap ko bilang paggalang na ini-impeach nyo ako, pero ad cautilam. Ibig sabihin, nakahanda akong sumagot sa lahat ng mga yan, pero hindi ko talaga pinapaniwalaan, tinatanggap ko lang yan, pero hindi ko pinapaniwalaan na nasa due process kayo. Kaya nga, pwede akong magsampa or maghabol sa Korte Suprema. Yun po yun. Pag mayroon kayong ginawa ngayon ng mga mali dyan sa proseso. Katulad nito ngayon, mali ito sa proseso eh. Hindi to dapat eh. Po yun. Yung sa admissions na ganyan, walang admission dito sila, Attorney Mans. Ayun. It does not amount to, because ano po yun eh, that is very conclusory and speculative. Siyempre at the end of the day po, yung pwede lang gumawa ng admission is the party himself. So wala naman pong inadmit si Attorney Mans, di ba? In other words po, in simple terms, yung mga ganyang statements, those are mere opinions. Okay. But they have no legal value at present. Pero 'di ba, attorney, hindi ka pwedeng maging part sa isang kaso kung yung bank account ay hindi mo naman bank account. Ano yun, sir? Pwede pa ulit to. Ang ibig sabihin, hindi mo naman pa pwedeng maging party sa isang kaso tungkol sa isang bank account na hindi naman sa'yo. Hindi po ba? Hindi bank account po yung issue talaga, sir. It's Okay. AMLAC records. Magkaiba po yun. Okay. Yung mga covered transactions, suspicious transactions. So currently, since dinisclose yun dun sa House of Representatives, tapos the AMLAC themselves, yung the way they presented it kay Attorney Mans yun. Oh. So yun po yung ano namin, Oo. yung cause of action and the basis po ng complaint. Yun, maliwanag yun mga kababayan. Hindi po ito bank account records. So, wala na po doon yung usapin na parang tinatanggap ni Mans Carpio, no? Kundi ito ay AMLA na nilabas nila, na sinasabi nilang kay Mans Carpio ito. Yun nga yung sinasabi na kailangan ninyong ipaliwanag. Kinakasuhan kayo namin dyan dahil bakit nyo sinasabi na sa akin yan, na una nga, bawal ninyong ilabas yan. Di ba? Walang pag-amin dito na kay Attorney Mans yan. Kini-question niya lang muna yung proseso ninyo kasi bawal yan. Kay Juan de la Cruz yan, kay kanino yan, bawal yan ayon sa batas ng AMLA. Ba dito ay kasi tinatanong naman ng iba, bakit naman hindi perjury ang ipinail na kaso kung bakit tungkol dito sa AMLAC at sa bank secrecy, no? Ano na yan, sir? Yung perjury has different elements of a crime po yan eh. Apo. So, dito yung sa amin lang muna, yung finofocusan po muna is the AMLAC violation. Ayun. Kasi if you read AMLA violation po, very specific po yung batas natin doon eh. You cannot disclose, if you disclose, may ganitong penalty. Ayun. So, yun lang po yung kay Attorney Mans talaga dito. Since disclose nyo na, and then binigyan nyo siya ng cause of action now to file the criminal complaint. Ito po bang pinail yung kasong ito ay kasi sasabihin nila ang house ay mayroong authority May kapangyarihan, to proceed with an impeachment complaint. So parang may magagawa ba ito dun sa nangyayari ngayon sa house, attorney? Pwede pa ulit, sir. Medyo nag-choppy po eh. May yung Magkakaroon ba ng impeachment epekto House. ito sa house? Ang house ay may Okay. sariling authority sa impeachment eh. Opo. So, wala po tong effect actually sa impeachment kasi this is not an injunction or a TRO. This is a criminal case. Okay. So, yung position po namin, you performed something illegal, therefore you should be held liable. Yun. So, posibleng maapektuhan yung house in the sense na yung respondents, kasi may mga respondents dito na members of Congress eh. Opo. So maapektuhan, posibleng maapektuhan kasi ngayon kailangan nila mag-file ng counter affidavit. They have to participate in the legal process. Alam nyo, ang epekto nito mga kababayan, habang nag-i-impeach sila kay BP Inday Sara, may mga congressman balik kulungan. At masasama pa si Oink Oink. Oink Oink, yung 5 araw lang. Kaka-appoint lang ni Oink Oink, mga kababayan. Doon siya mag-Oink Oink. Magiging patining na siya doon. Wala pa akong pinapangalanan, ha? Wala akong pinapangalanan. Huwag kang ganon. Huwag kang pangalanan para hindi tayo ma-libel dito. Pero baka masama habang tuloy-tuloy itong impeachment nila. Yon ang magiging epekto. Mayroong oink-oink na
mayroong magbabalik kulungan, yung malakas kumain ng saba, at mayroong patineng, si Oing Oing, pupunta sa kulungan habang tuloy ang impeachment. Yun ang epekto niyan, mga kababayan. So in that sense, posibleng maapektuhan. Pero as to the proceedings ng House itself, impeachment, wala po. This is a totally different case po, yung nature ng case na to. At in From the impeachment. In the future siguro, baka maging ano pa ito, parang landmark case kung umakyat pa hanggang Supreme Court, attorney, kasi dito malilinaw kung hanggang saan yung parang matitimbang ang limitasyon ng ganito mga complaint at yung pagdinig sa House eh. Well, that is a possibility naman po kasi syempre yung last arbiter in relation to legal issues is always the Supreme Court. Pero yung sa amin lang po dito, since yun yung nandun nakasulat currently sa batas, which the congressmen themselves naman po enacted this law, sila po yung gumawa nito eh. So since nakakita po si Attorney Mans ng argument doon, yun yung ine-enforce niya ngayon. Kasi binigyan siya ng karapatan na yun eh, ng batas na to. So ine-enforce niya lang po yun. Ibig sabihin, karapatan niyang mag-file ng reklamo, kung karapatan ninyo na magsagawa ng impeachment, karapatan ko bilang mamamayan ng Pilipino na ireklamo kayo kung mayroon akong nakikitang paglabag sa aking karapatan. Ganun po ba, attorney? Yes. Ganun lang po yun. Basta may there is an abuse of right. Tapos if you believe you have a cause of action, then that is your right to file the case. Kasi yun nga po, the Anti-Money Laundering Act is very specific. You cannot disclose. They made a disclosure. Doon tayo papasok ngayon sa penal provisions sa liabilities. Pero ito bang mga example lang po na nagdesisyon ang korte na meron talagang violation? Di ba? May nalabag. May nalabag talaga. Sa bank secrecy law. Base dun sa sinasabi niyong mga provision ng batas, yung bang mga mambabatas, yung bang mga congressman, yung mga miyembro ng justice, Kasi nasa ano sila, session eh. ay maapektuhan, mapaparusahan kahit may sinasabing meron silang immunity from suit. Dahil Diba? sa in session from Congress. Opo, attorney. Apo. So, kung nakita po ninyo yung complaint, the members of the Justice Committee or of the House of Representatives, they were sued in their personal capacity. Kasi meron din pong jurisprudence kasi na pag may ginawa kang something unlawful, hindi na po yun pasok dun sa function mo as a public officer. Therefore, Paktay kadiha, ayun na mga kababayan, hindi na pala yun, no? Pasok doon sa kanilang tawag nito, congressional, yung pagiging parliamentary courtesy. Hindi na yun pasok. walang parliamentary immunity. Immunity pala. So ibig sabihin, hindi sila immune for suit or para sa kaso. Kaya may kulong talaga. Balik talaga si Saba sa kulungan nito. Ayun. So magiging part Kasi lang ng defense ano po nila kasi, yung... pag palaging parliamentary immunity yung defense, it's like parang free pass na yun eh, para gumawa ka lang ng krimen paulit-ulit basta hindi mo lang makross yung threshold. So it's also a balancing of the rights of the people to hold our public officers accountable. So yan. So maganda po to kasi at least malalaman natin para hindi lang po tago ng tago under the cloak of parliamentary immunity. Maganda ito. Abangan natin na ito. Yaman, kung di ako nagkakamali, naging congressman din kayo, Atty. Neil, di po ba? Yes, during the 17th Congress. Ayun, so baka meron ng mahalagang bagay na hindi kami naitanong na importante niyo pong mabanggit, Atty. Neil. Hello sir, medyo naputol po. Ang sabi ko po, baka meron pong mahalagang bagay na hindi namin naitanong. Baka pwede niyo pong banggitin sa ating mga taga-subaybay. So, yung pinakaano lang po talaga dito na magandang matandaan ng Filipino people, the taong bayan, is yung foundation po kasi nung complaint na to is the right to privacy po natin under the Constitution. So, yung right to privacy po kasi natin, it is very wide yung range po niyan. It just so happens, dito sa side ni Attorney Mans ngayon, it involves the anti-money laundering law, data privacy, and the bank secrecy law. So, ang point ko lang po dito, if they can do this with that aspect, sa financial aspect, what will stop ay possible abuse sa other aspects naman that covers the right to privacy. So, pag meron pong nalabag na batas, tapos tingin po natin na meron tayong karapatan ipaglaban yon,
dapat po talagang ipaglaban yun. So dito, a violation of the Anti-Money Laundering Act. So yun nga po, Ayun. yung ano namin. Attorney Neil, baka sa ibang araw magtumawag ulit kami sa ilan pa mga katanungan. Salamat po ng marami sa inyo. Opo, thank you po. Okay, Good day to opo. everyone. Ayan mga kababayan, ang napakaliwanag po ditong ipinaliwanag ng spokesperson ni Attorney Mans Carpio na si Attorney Niel Abayon. At ang kagandahan pa dito mga kababayan, hindi lang po siya basta attorney, spokesperson nito nga pong asawa ni Vice President Sara Duterte, ni Mans Carpio, kundi isa rin po siyang galing din po dyan sa Congress. At bilang isang galing din sa Congress, alam niya rin po yung batas tungkol dyan at mga courtesy dyan sa Congress na yan, kung ano-ano yan mga kababayan. Kaya maliwanag dito sa sikat ng araw na mayroon na po tayong hinihintay. Hinihintay ang pagbabalik ni Saba sa loob. Makakasama niya na uli si Junay. Sayang ang wrinkles. Ang galing nito mga kababayan. Kaya ano pang hinihintay natin? Ano pang hinihintay natin? Saba diha. Ay nako. Tingnan nyo nga itong balita nito kay Saldico. Balik punta muna natin to. Back on the run ang puganting si Saldico. Malacanang na mismo ang nagkumpirma na wala na sa Prague ang dating kongresista. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes live mula sa Malacanang. So Ivy, nasaan na raw ba si Saldico o Saldicoa? Nasa France na daw kasi siya, di ba? Natawa ang reporter ang sabi ni Corina, nasa France na daw talaga siya, di ba? Ito nga, mayroon akong nakitang post dito mga kabayan na Atty. Harry Roque. Asylum filings are absolutely confidential. No way France will confirm that Salde sought protection. Paso na naman si Auntie Claire. May sinasabi silang nandun na naman daw sa France at humihingi ng asylum. Natawa tuloy ang reporter mga kababayan. Yes, Corina, mula Czech Republic, nasa France na nga ang puganting si Saldico para mag-apply for an asylum ayon sa reliable information ng Department of Foreign Affairs. Kinumpirma ng Malacanang ngayong araw na wala na nga sa poder ng Czech authorities ang dating mambabatas, pero nilinaw na hindi naman nakakulong si Ko dahil invalid documentation lang ang tanging violation nito. Meanwhile, the DFA has received highly reliable information that Saldico has a pending petition for political asylum in France. Ano daw? Highly, ano sabi niya? High na high daw? That Saldico has a pending petition, highly reliable information. Highly reliable information. Mas high pa kaya ito kay BBM? Auntie Claire. Hindi kasi nga, Your Highness, kataas-taasan, pinakamataas na si Marcos Jr., di ba? High, di ba? Siya yung pinakamataas sa lahat. High siya sa lahat, di ba? High. Tama, di ba? Kasi si Marcos Jr., sinabi niya noon, nahuli na si Saldico at nakadeten. Diyan nga po sa Czech Republic. Ang problema, sa Czech Republic pala, mayroon pala silang tagagawa din dyan ng ano. Pag pumasok ka dyan, pag nagsalita ka dyan ng mali, ang tawag sa iyo, narong ka kay Czech Republic. Narong check ka. narong send ka kay Czech Republic. So ngayon, Auntie Claire, kanino naman yan? Sino naman yung high na high mo na yan, na source mo na yan? Ilabas mo. Multo din ba yan? Naku naman, Auntie Claire, oh. Sabi ka na Atty. Harry Roque, no way! Auntie Claire, naku, napasok ka na naman na kuryente ka na naman nito, Auntie Claire. Ay, nako talaga, Auntie Claire. Ayan mga kaubayan, tigilan na nga natin yung kahibangan ni Auntie Claire. Puro kapiknyusan lang naman yan. Mabuti pa, babatiin ko na itong mga gusto magpa-shoutout. O, ito, punta na tayo sa mga gusto magpa-shoutout mga kaubayan. Kahapon kasi meron tayong video na sinasabi, nagtatanong tayo kung taga saan kayo. Ito na, nag-response sila. Hello mga ka-DDS, go from Laguna naman siya. Taga Laguna.
Garit Malaya, ito pa isa. Go, 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 solidarity tayo, always watching this vlogger from WA Australia. Okay, tamo, Antonio Tero, thank you sa inyo ha. Taga Australia naman. Yan ang tama, idol, pa shout out dol. Sabi ni Lucino Baguio, si Lucino, taga Baguio ka ba? Shout out sa inyo dyan, Lucino Baguio, kung sa Baguio ka man naroon. Oo, salamat sa mga pagtugon ninyo ha. May YouTube channel yan si Brian, sabi ni Golden Voice Tamarao. Yun. Golden Voice Tamarao, taga ano ka ba? Taga Marinduque, Mindoro, di ba? Taga dyan yung Tamarao. Hello Weimar, watching from Pangasinan, Suli Duterte. Ayan, Didisa. Didisa taga Pangasinan, oy, kabalo yan. Taga Narkad Pangasinan. Shoutout dito Pangasinan. Kita nyo, sinasabi ko sa inyo, marami pong Duterte supporters sa Pangasinan. Na ikatlo po ha mga kababayan, ikatlo po sa lahat ng probinsya sa buong Pilipinas, ang Pangasinan ang may ikatlong pinakamaraming butante. Congrats Dol, sabi ni Daranda Makasalong. Salamat sa iyo Daranda, taga saan ka? Ayos Brad, may kakampi ako. Di pala kami ang Duterte, congrats. Parang taga Tugigaraw ito. Sabi ni Masing Velasquez. Kita mo, taga Tugigaraw naman siya mayroon siyang kakampi, ibig sabihin taga doon siya, no, na mga Duterte supporter, taga Solid North. Day Sara, taga Cebu kami, Solid Duterte kami, walang kupa, sabi ni Samuel Rakaza. Kita mo, taga Cebu, solid talagang Cebu, number 1 talaga Duterte dyan. Always watching in Japan from Mindanao, Cabadbaran City, Duterte forever, no matter what, sabi ni Lelevet Chiba. Kita mo, nasa Japan sila, mga OFW. Pero taga Cabadbaran City, Mindanao, Solid Duterte. Hello po sir, good morning po sa lahat. Watching from Nepal, Solid Duterte forever, sabi ni Mindanao Munyet. Taga Nepal naman ito, OFW ka ba ma'am? Sir, diyan ka pa bumubuto sa Pilipinas ka pa ba bumubuto? So, Solid Duterte, nasa Nepal ha, kita nyo. Around the world po talaga tayo. At ang supporter ni Tatay Digong at ng ni BP Sara. From Cordillera Duterte with my family and friends. Sabi naman ni Ismulier Rente International. Ismulier International. Okay. Kita mo, taga Cordillera naman sila. Taga Benguet, Ifugao, Cordillera, sa ba yung iba? Ifugao, Cordillera, Benguet, Cagayan, Cagayan Valley, Abra. Ito, Cordillera din to. Bangon Nuan. Ayan. From Cordillera Duterte kami. Kita nyo mga kababayan. Wow, masarap pakinggan si Kuya Solid Duterte watching from London. Ito naman si Harry Rasjula sa London naman to, Solid Duterte. Ay, si Ryan, nice seeing you here. Yung nakikipag-away po tayo noong before butusan, tapos budol pala tayo, sabi ni Flora Salvatierra. Uy! Baka kasama yan ni Brian. Oo, nakikipag-away. Sa Hong Kong kayo, ma'am. Sa Hong Kong ito, kasama ito ni Brian Kalagi, na nakikipag-away pa daw, pero nabudol. Solid Duterte pala sila talaga. From Iloilo City po. Ayun, taga Iloilo naman ito, si Ethel Biga. Ito naman si Ate Charilo, taga Pasay yan. Ayan, Solid Duterte din yan. Salamat sobra sir, sabi ni Presi Bunga. Taga saan kayo ma'am? Thank you sir BMR for giving right information. Good job, God bless you, sabi ni Joven Paul Gallego. Thank you rin po sir Joven Paul Gallego. Lucy de la Cruz, shoutout sa lahat watching from London. Kita mo, daming taga London talaga Shoutout din sa iyo. Edmond G. Paduga, ako taga Palawan. Yun, taga Palawan. Hello po mga taga Palawan. Sarap makapunta dyan sa Palawan. Isa yan sa lugar na siguro next summer, pag mayroon na tayong budget at mayroon mag-sponsor ng Walis Tingting para sakyan natin papunta dyan. Patay na kasi yung lola ko na may Walis Tingting Yun ang sinasakyan namin dati. Solid Duterte from Bicol, Camsor. Sabi ni Judith Usial. Kita nyo, taga Bicol. Solid Duterte, taga Palawan. Dito po kami sa Milan, from Alaminos, Laguna po, Solid Duterte kami. Sabi ni Sally Jimenez, nasa Milan pero Solid Duterte sila, taga Laguna sila. Shoutout po, Duterte kami dito, watching from
Yatingan, Pontevedra, Capiz naman ito mga kababayan. Dayan Bildia. From Calamba City, Laguna naman, Solid Duterte mga kababayan. Si Lulit. Ito, watching from Kuwait, Nets Gibo. Tama ka dyan, OFW ako din, Solid Duterte, go, 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 sabi ni Helen Gibo. Yan, no? Good afternoon po, sir. Salamat kayo ang aming boses. Mabuhay po kayo. Taga Santiago, Isabela. Pero Duterte kami. Kita nyo mga kababayan, Sinhingtang, taga Santiago, Isabela. North Luzon. Pero Solid Duterte. Ito pa, from Abra, Solid Duterte kami. Sabi ni Vinter Gumpad. Kita nyo mga kababayan. Yes, 100% vote. Sara Duterte. From QC naman ito. Art Irasga. Kita mo? Taga Norte kami, Solid Duterte from Lamot, Ifugao. Ayun na, mga taga Lamot. Lunag. Di ba? Yung mayor ninyo dyan. Sa Lamot, Solid Duterte yan. Taga Borongan City, Eastern Samar. Mga waray-waray, kasi kuwaray nun. Maupay nga kulot. Diyan pala sa mga Ilocano, naimbag nga malam. Kasjayman Kabsat. Mayat tayta, Solid Duterte tayo amin. Taga Burong, Solid DDS since 2016, Solid Duterte kami. Watching from Malaysia naman ito. God Save Philippines, sabi ni Jirongay Rebecca. Apakabar sa Malaysia. Terima kasih banyak sa panonood ninyo sa aking channel, taga Malaysia, no? QC Novaliches naman, Solid Duterte lahat ng pamilya nila, no? It's me, Mamalo. Kita mo. Watching from Israel naman, mga kababayan. Rosan Ortilano, nasa Israel. Alam nyo ba si BP Inday Sara may lahing Israelita? Watching from, congratulations sa iyo, sabi ni Evelyn Coroda. Taga NCR ako, kahit anong mangyari, walang iwanan. Duterte naman dito, si Clark Domingo, NCR, National Capital Region. Si Brian Kalagi, taga Cagayan Valley yan, pareho ko. Sabi ni Marilo Binjola. Kita mo? Taga Cagayan Valley nga. Solid Duterte, watching from Hong Kong din siya, sa Arlene Fuentes. Ang anak ko ay fully scholar sa UPLB at noong naoperahan ako ay agad aprobahan ng PhilHealth kahit kaunti pa ang ambag ko. At saka tahimik ang paligid noon, kaya noong paman Duterte ako hanggang ngayon. At saka pinayagan ako ng anak na Sara Duterte for BP Ibinag Ilocano ako. Ibanag Ana Marie Soriano. Naimbag amalom kada kayo amin mga kababayan ng mga Ilocano diyan, mga Ibanag, no? Ibanag, medyo hirap ako magsalita ng Ibanag. Mahirap na salita 'yan, mga kababayan. Pero Ilocano, nagkakaintindihan sila diyan, parang Cebuano, parang Tagalog 'yan, ganun sa kanila. From Aklan, Solid Duterte, Sara Duterte, sabi ni Lods TV. Yun, taga Aklan naman. Ito ay bravo, go, go, go. North, sabi ni Willa Bonillo. Sana naman ito. Gusto namin si Tatay Digong dahil wala yung mga adiktos. Ayan, saan naman ito siya? Judith. Ayan, si Judith pala, na kanina yun. Albay po ako, Solid Duterte kami. Di ba? Albay siya. Taga ano yun eh. Kay Lini dapat yun, di ba? Pero Albay, no? Johnny Bungalon. Taga Bacolod po ako, sabi ni Ri Evangelista. Yan, taga Bacolod si Ri Evangelista. Tinambakan District, Calbayog City, Western Samar po ako. Rolando Prasmo. Rolando Prasmo sa Tinambakan, maupay nga aga, maupay nga kulop dida sa mga taga Tinambakan. District 3 ng Calbayog City, maupay nga kulop dida sa iyong atanan. Mga kabugtuan, mga parientes ko dida sa Tinambakan. May adak dida parientes sa Tinambakan. Apiki na ito sa Amon Balay. Duterte lang sa kalam, watching from Malaysia, pero laking Cotabato. Anesito Tadonosos, yun, no? Bacolod, Albay. Taga Tacloban ako, never naging supporter ng mga tambaloslos, sabi ni Nestor Montano. Mga waray-waray lahat ito, mga taga Tacloban ini. Maupay nga kulop ng mga taga Tacloban, mga Solid Duterte dida. Yes, BMR, tama yan. Solid Duterte na, sabi ni Albidel. Solid Duterte from Saudi Arabia, sabi ni Robel Reyes.
Solid Duterte from Europe naman ito. Amelia Dibae, saan kayo ma'am sa Europe? Nueva Ecija, Solid Duterte. Sabi ni Bloody Soul. Yan nga ang vlogger, yagal ko na yan. Matagal ko na yung gipalo. Okay, Lydia Biaco. From Norte naman din ito siya, si Marilo Buenjula. Solid Duterte pa rin kami. From Taguig City naman, Taguig City. Ilocano din kami, taga Cagayan. Kita mo, sabi ni Yetbo. Taga Gimaras kami, Solid Duterte. Buong bayan, buong bansa talaga ito. Hiner Gallego. I'm here in Lebanon. Lebanon naman, Solid Duterte. Mayor Kahada. Sa province ko rin, BMR, meron din kami malaking ilog. 2 ang daming kabayan at ilang barangay ko ang dumaan o tumatawid lang mapuntang bayan. At ilang dekada na ang nagdaan. At walang nakapagpagawa ng tulay. Noong umuwi ako 2018, nagulat ako. At mayroon ng tulay. Ang ilog ang ganda. Ang daming pumasyal at pagpapicture. Kaya ganun na lang ang pagtanaw ko ng utang na loob kay PRRD. Yun, Saan kayong province nyo? Leticia Impanado. Anong province po nyo, ma'am? Ang ganda ng comment ninyo Naiyak ako Visit talaga. Taga Mindoro po, Solid ako Duterte. Okay mga kababayan, ayan po ang mga Solid Duterte. Sumagot na po sila sa ating panawagan. Na-comment kayo kung taga saan kayo at bakit kayo Solid Duterte. Yan po ang kanilang dahilan. Kung gusto nyo pong mabasa at mapag-usapan ng inyong mga comment, huwag po kayo mahiya. Comment nyo po dyan sa baba. Pilipinas, as always. Bye-bye!